niyo po sa panahon po natin ngayon, mga social media, mga shared video, na napanood, hindi na, kasi yun nakita na rin na how these Arab people, mga Muslim yan, na meron po silang minamasaker, na hindi lang po, kung napanood nyo, wala kasing title kasi naka-Arabic yung title. Na pinaparel ng AK-47, kung pati, lahat ng nakatapat, nalalaki po dyan. Pero, hindi sandaan yun eh, hindi lang. Hindi lang sa pinaparel po yun, so ng AK-47. Tapos meron pang another clip doon na talagang pina-pina sila, bawat lapit, ito po. Tapos hindi pumutok sa agad yata yan o ito. And that's how brutal kapatid ang mundo ngayon. Another news, 1-year-old na bata, ni-rape. Pinatay. Malamang pinatay o namatay dahil sa pagkakaray. Hindi niya naman po yun, 1 year old. Sa babae, 25 years old, nagtatagad lang, ating gabi. Nakuna ng litrato, ng video, sumunod na kuha, nakahiga na siya, ng buhay sa kabilang isang photo. Yung mga kayo tandem, medyo po binagay wifi ang bag na ninakaw sa isang CCTV camera. Diba? Ganyan na po. And we can mention many over and over kapatid na how brutal people are. Diba? Sabi nga ng yung mga gun owner, sabi nila, kasi nahirapan yung mga legitimate at responsible gun owner para sa kanilang mga paper, yung mga permit, mga gun outside residence. Kasi wala po ngayon yan, mawal. Po, kaya yung mga kriminal lang ay nagdadala. Kapag meron silang nananakawan, hindi natatakot yung mga kriminal na alam nila walang baril. Dahil nga bawal. Diba? So, sino-sino po ang sinisisi? Ganyan po ang nangyayari. Kasi yun, came to my attention, mga kapatid, na yan din ang sinasabi ng Biblia. Hindi lang ang Pilipinas all over the world. Mas malala na makasali sa US eh. Diba? Sa US, meron po siyang isang tripod na merong malaking telescope, aakyat sa mataas na building, and mag-uumpisa na po siyang barilin lahat ng dumadaan. Yung mga sniper, sabi nga nila, yung mga trigger happy. Diba? So, ganun po. Tungkol naman sa immoralidad, ganun din, mga kapatid. Noong araw, meron na balita, parang swinger yata hindi naman tandaan, o parang ganun, no? Ang grupo nila, ginagawa po nito ng mga grupo nito, pupunta sila sa isang lugar, mga focus po yan, pagdating po doon, ilalagay nila sa isang lalagyan, mga kapatid, yung susi ng bawat kwarto, pag nabunod mo, kung sino yung nandoon, yun ang iyo, kasama, ang daman. Ibig sabihin, nilirarapo, nagpapalit-palit sila ng mga asawa. And that is how people think na yung po mga panahon nito. Diba? Napakalungkot na kapatid eh. Kaya sabi nga, those are the signs of the times na malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya kapatid, ang mundo, hindi po ito, it is not really getting better anymore. Diba? Kaya ang kasunod na siguro niya, rapture. Amen? Kaya gusto ko po din yung attention niyo po dito po sa Romans chapter number 3. Romans 3. Bible natin tumayo.
Babasahin ko po, no? Mula po verse number 1 hanggang verse number 18. What advantage then had the Jew, or what profit is there of circumcision? Much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. And what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid. Yea, let God be true, but every man a liar, as it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when they are judged. And if our unrighteousness commends the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous, who taketh vengeance? I speak as a man. God forbid. For then how shall God judge the world? For if the truth of God had more abounded through my lie and His glory, why yet am I also judged as a sinner? And no brother as we be slanderously reported, and as some hear that we say, let us do evil, that good may come, whose damnation is just. What then? Are we better than they? No. In no wise, for we have before proved both Jews and Gentiles that they also are under sin. 10. As it is written, there is none righteous, no not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. They all are gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of us is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their way, and the way of peace they have not known. 18. There is no fear of God before their eyes. Nawala na po ang takot sa mga tao. Kaya kapag nawala ang takot sa Diyos, ano ang mangyayari sa ating buhay? Tayo sa mananalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po. Magkakabasa ng salita. Sanghan po ito, Panginoon. Nangin namin minsan pa po, ang Banal na Espiritu mo po siya kumilos sa aming pong kalagitnaan. Mahamon po kami, Panginoon. Nakita po namin ang dapat namin gawin upang maging isang anak po na naging pagpapala sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, lusin mo po ako. Tulungan mo po kayong dito na siya maghahatid sa inyo po mensahe. Ito po, Panginoon, ay aming dinig sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Kaya, tignan po natin dito na nawala ang takot ng tao sa Diyos. Ano na kaya ang mangyayari? Dito po, meron na po binanggit ang Panginoon na itong mga taong binanggit ng ating Panginoon ay mga taong nawala na po ang kanilang takot sa Diyos. Amen? Para sabi po dito na there is no fear of God before their eyes. Noong araw mga kapatid, kung meron kang nakikita ang kinakatakutan mo, iiwas ka. Kasi nga, nakikita mo eh. Nagkaroon ng araw mga kapatid, sinabing mga Diyos, ay talaga po may takot sa Diyos. Ngayon po, nagyayari, pag pinagbabayaran ng lahat, ang taong iyan, ang kanilang pagkakamali, saka kumikilala sa Diyos. Amen? Kaya dito po, pinapakita sa atin na bakit po ba marami po mga nasisira at pagsasama
ng mag-asawa. Siguro dahil nga po na there is no fear of God before their eyes. Diba? Bakit nga po mayroong mga snatcher? Bakit mayroong mga tao na ating mo nababalitan almost every day? Different kind ng mga krimen. Bakit po? Because there is no fear of God before their eyes. Diba? Bakit po nakikita ng isa na ibang mananampalataya na para magang hindi mahalaga masyado ang church? Then, because there is no fear of God before their eyes. Bakit po mga kapatid, na tayo po, we do not pray anymore. Because there is no fear of God before their eyes. Ibig sabihin, dito po, pinapakita sa atin na yung mga taong walang takot sa Diyos, ito ang kanilang mga ginagawa. Yan po yung mga sinasabi dito. Sabi nga lang sa verse number 10, there is none righteous. No, not one. There is no one. There is nothing. Or no one understand. Sabi diyan, no, not one. Wala po raw naghahanap sa Diyos. Wala ni isa. Diba? So dito, pinapakita sa atin na as a Christian, we should always fear the Lord. Yan po dapat Diba? Why does a believer, para pag ikaw ay nakukumpang mamintas? Diba? Bakit tayo mga believer, mga kapatid, nagiging very lazy sa gawain ng ating Panginoon? Para hindi masyadong priority ang Diyos. Diba? Dapat po lamang ang isang believer, you always take God very serious. Amen? Maging seryoso dapat tayo sa ating Panginoon. Pag sinabi natin, mga kapatid, na siya po ang sagot lahat sa ating po mga pangangailangan, then let's be very, very serious with our God. Amen? So yun po, kaya dyan, magkita po natin, bakit po meron mga tao perverted ang kanilang mga gawa, ang kanilang pagkatao? Diba? So, nasa panahon po tayo na ganyan, na sinasabi nga, there is no fear of God before their eyes. Basahin mo po sa Bible. Tuwing makikita po natin, ito pong phrase na ito na sinasabi, there is no fear of God before their eyes. O kung ano man yung nakita ng kanilang maganda, mata na maganda, yun ang kanilang ginagawa. Diba? Ang lagi po nagiging resulta ng kanilang ginagawa ay nauuwi po ito sa kasalanan. Amen? Kaya ang tanong lagi sa atin, may takot pa ba tayo sa Diyos? May takot pa ba tayo sa ating Panginoon? Sapagkat pag nawala na ang takot natin sa Panginoon, ano na ang magiging kasunod na mangyayari sa ating buhay? Kaya dito po, una, tingnan po natin, it is the duty of each believer to fear God. That is our duty. Sabi po doon sa Ecclesiastes chapter 12, verse number 13. Ecclesiastes chapter 12, verse number 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ito na po yung mga sinulat ni Haring Solomon, na kinukonclude niya na po yung kanya pong mga sinulat dito po sa Ecclesiastes. Sabi niya po lahat, na siya po ay talagang nagpakalubog sa anumang pong mga nagpakasasa, ng mga luxury, ng mga lahat. Masasabi po natin, in-offer na sa liputan, na nasa niya lahat yan. Kaya sinabi niya, everything is vanity, only the exception of spirit. Kaya sinabi niya po rito, let us hear the conclusion of the matter. Tignan niyo po, fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. Sa dalawa lang po, magkaroon tayo ng takot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos, yan na po ang kabuuan ng ating tungkulin na bilang tao.
Amen? Kaya it is your duty, it is our duty mga kapatid, to fear God who created us. Na kasi po, kinreate na tayo in the image of God. Na it is our duty. Kaya isang military mga kapatid, pag hindi niya ginawa ang kanyang duty, ano ang tawag sa kanya? Na inire-report siya mga kapatid na awol. Ano ba yung sabihin na awol? Absence without leave. Diba? Bakit po? Because he did not perform his duty. Na kaya spiritually, ano nangyayari sa mga mananampalataya? Ay naawal po tayo. Na, bakit po? Una, nawawala yung takot natin sa Panginoon. Na, nawawala na natin yung ating pong pagsunod sa Kanyang salita. Na, kaya kailangan, dito po, ipakita natin na this is the duty, the whole duty of man. We fear God. Amen? Hindi po tayo takot dahil mayroong batas. Sabi, bawal magnakaw. Kung hindi kang magnakaw, ikaw ay makukulong. Ha? Siguro, marami sa'yo nanonood ng ninyo. Gusto niyo ba yun? Yung palabas sa GMA, kayo po ay kapamilya. Hindi niyo po kasi kapuso ito. Napapanood ko kasi yun kasi doon sa baba, ang malinaw lang doon, Channel 7. Pero napo po na to na, it is actually po a perversion. Although it talks about something miracle, nangyayari. Kasi yung bitang bata doon, na parang sito-sito, ang pangalan niya ninyo, lagi niya sinasabi, ay sinabi ito ng Ten Commandments, ay sinabi ito ng Ten Commandments. Actually, sinasabi niya, wala naman sa Ten Commandments eh. Amen? Wala po yun sa Ten Commandments. At hindi po tayo mga kapatid dapat nagsasabi ng walang biblical basis. Minsan sinasabi natin, sinabi ng Diyos ang ganito. Okay, pag sinabi ng Diyos, alam niyo po mga kapatid, pag lagi natin sasabihin niyo, sinabi ng Diyos, yung mga tao minsan, hindi na pinag-iinggan yun. Dapat ipakita mo kung saan sinabi ng Diyos. Yun po. Na hindi pa man lang, basta ipapakita sa Bible, hindi, ipapakita mo rin sa iyong buhay. Amen? Kaya yung sinasabi po dito, that is the whole duty of man. Fear God. Now, kaya tayo po, bilang believer, yan ang ating duty. Obey His commandment, fear God, and that is the whole duty of man. Amen? Pangalawa, what will this fear produce? Ano ba ang naipoproduce nitong pagkatakot natin sa ating Panginoon? Sa 2 Corinthians chapter 7, verse number 1. 2 Corinthians 7:1. Okay, sabi niya. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Natin niyo po, perfecting holiness in the fear of God. Ano ba ang pinoproduce ng pagkatakot sa Diyos? Holiness. Kabanalan. Kaya tayo nabubuhay na banal dahil tayo po mga kapatid ay may takot sa Diyos. Paano po natin nagawa yan? Ang sabi dyan, ano? Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh. Nakita niyo po? Sabi natin, marami tayong mga nakakagalian, marami po tayong nakagawian na hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon na kailangan po itong alisin, kailangan linisin. Sabi kami na, pag ikaw halimbawa nakapakinig ng isang pangangaral at ikay nasaktan doon sa pangangaral, na huwag kang magalit. Unang-una, pinapakita ng Panginoon sa iyo kung ano yung mga dapat na wala sa iyo at kung ano naman yung mga dapat na nasa iyo.
Di ba sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love? Di ba? Amen? Oh. Kaya yan, ang una. Pangalawa, bakit hindi ka dapat magalit pag nasasaktan ka? Sabihin, nasasaktan ka, may pakiramdam ka pa. Kaysa naman yung hindi ka nasasaktan, manhid ka na. Alam niyo po yung kalyo, inaalis, dinadala sa spa. Di ba, amen? Oh. And there are times, sabi nga gano'n na, when you hear my voice, sabi ng Panginoon, harden not your heart. Bakit po? Meron kasi mga anak ng Diyos, pinatigas na po ang kanilang mga puso, ayaw nang makinig sa salita ng Diyos. Kaya sabi nga, no, na ang pangangaral ng salita ng Diyos sa kanila, itching ear na lang daw, masakit na sa tenga. Bakit po? Sapagkat sinasabi dito na ang pagkatakot natin sa Panginoon nasa atin pa rin, then it will produce holiness in our life. Kaya the absence of holiness in the life of a believer is an open advertisement, no, that no fear of God is present. Nakita niyo po? Na pag walang kamanalan sa iyo, parang open advertisement ka po dyan na wala talaga ang takot ng Diyos sa iyo. Meron kasi, talaga naman pag gumawa ng kasalanan ay talagang pumati-pati pa. No? Wala na guilt, wala na konsensya, tuloy-tuloy, gagawin niya na lang. Bakit po gano'n? Dahil na nawala na ang takot sa Diyos, sa kanyang mga mata. Nakikita niya, pag yung mata natin, na yung ating mata, ginamit natin para tignan ang mali at tama, minsan na nakikita natin walang pagkakaiba sa mali at sa tama. Amen? Pero kung tayo titingin sa mata ng Panginoon, doon tayo nakaka-identify kung ano ang mali at kung ano ang tama. Haba niyo po yan? Kasi sa atin, every time na we see things, hindi po minsan naalis sa atin yung ating self-interest eh. Na pag titignan natin yan, kahit minsan, tingin natin, hindi ayon sa Diyos, pero gusto mo eh. Kasi nga, gusto mo, pagbigyan yung gusto ng iyong laman. Pero pag titigin ka sa mata ng Diyos, mga kapatid, makikita mo, kahit gusto mo, hindi uubra dahil ayaw ng Diyos. Amen? Amen? Sabi ano pa rin po tayo sa biblical principle? Ano daw pa rin po tayo na ang batayan natin lagi ay ang salita ng Diyos. Hindi po yung gusto mo. Hindi po yung katuwiran natin. Hindi po mga kapatid yung ating pangarap. Ang tanong, gusto ba ng Diyos yan? At kung ikay may takot ng Diyos, susundin mo, Panginoon. Pag hindi mo na sinunod ng Diyos, ibig sabihin, wala na ang takot ng Diyos sa iyo. Proverbs 8:13. Tignan niya. Ito, gandang verse ito. Uhitan niyo po sa inyong mga Bible. The fear of the Lord is to hate evil, pride, and see an evil way, and the froward mouth do I hate. Pag may takot sa Diyos, galit sa masama. Pag may takot sa Diyos, galit sa pride. Pag may takot sa Diyos, galit sa mga arrogante. Pag meron takot sa Diyos, galit sa mga hindi makadiyos na gawain. Di ba? Yan po, isa-isa ng ating Panginoon. Di ba? Hate evil, pride, arrogancy, evil way, froward mouth, do I hate. Bakit daw? The fear of the Lord. Amen? So ano po pinoproduce ng fear of God? Fear of the Lord? Holiness. Amen? Ano pa?
i-produce niyo po. Ephesians chapter 5 verse 21. Ephesians 5:21. Sabi niya, submitting yourselves one to another in the fear of God. So ano po? Ang i-produce pa? Di submission. Amen? Alam niyo po ba, yung relasyon ng mag-asawa, ito po yung tumatatag pag merong submission. This will strengthen ang ating pong pagsasama, yung mga married. At isa pa, yan din ang magliligtas sa ating pong buhay mag-asawa. Yung submission po. Kaya dito po, yung pinaka-bottom line dito, na yung ating pong tinatawag na God is really watching you, watching us mga kapatid. Now, it is our duty to behave accordingly. Kapag lagi natin iisip yung mata ng Diyos, nakatingin sa iyo, ikaw po talaga iaayos mo ang iyong sarili. Amen? Amen? Okay, Job 28:28. Yan yan. And unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. Tingnan niyo po. Di ba kaya mayroong mga advertisement, sabi nila ng ating gobyerno, dapat daw, yung mga nagtitinda ng sigarilyo, doon sa cigarette pack daw yun, mayroong litrato ng Sirambaga. Kaya natin niya yan. Na para i-discourage yung maninigarilyo. Di ba? Kaya pag nakita nila gano'n, pira ito pala yung maitim na baga na nagsisigarilyo at ito naman yung klase ng baga na hindi nagsisigarilyo. So naunawaan mo yun. Kaya nangyari, you will not smoke a single cigarette anymore. Naunawaan mo eh. Diba? Pero ano sinasabi po rito sa atin? Na, dito po. Unto man said, behold the fear of the Lord, that is wisdom. Sabi naman, pag ikaw ay may takot sa Diyos, meron ka na kaagad wisdom. And to depart from evil, mga kapatid, that is understanding. So, tingnan po natin, paano rin mag-uugnayan ito? Sabi, mga kapatid, ang wisdom, God will reveal you what is right and what is wrong. And because you understand God, you fear God, then ang kasunod na gagawin mo, then you will depart from evil. And that is understanding. Amen? Na? Kaya tingnan niyo, sabi natin, kung yung wala ng pag-unawa, ang ating titignan dito, dapat yung mga walang pag-unawa, sila lang yung nahuhulog sa kasalanan. Kasi mga mangmang sila eh. Pero ang tanong, bakit po merong sobrang talino, ganun din, nahuhulog din? Amen? Oh. Sabi-sabihin, mga kapatid, hindi po ito yung academic. Hindi po yan. Hindi po yung magaling ka umunawa. Hindi po, mga kapatid, you need the wisdom of God para ikaw po ay makaunawa ng gusto at ikaw ay lalayo sa tinatawag nga ito. Now, it produces submission, it also produces wisdom. Kaya the fear of the Lord is the protection we need. Tignan niyo po the protection we need. Wisdom ng Panginoon yan. Tingnan mo. Pagpapasok ka sa isang relasyon na hindi maayos, at hindi mo po pinairal ang wisdom ng Panginoon, then you will become unprotected. Ibig sabihin, ikaw ay pumapasok sa isang problema na mahihirapan kang lumabas.
Nagsabihin, yung wisdom po na yan ng ating Panginoon, dahil may takot ka sa Kanya, yan ang magbibigay protection po sa iyo. Ano sabi pa ng Psalm 111, verse 10? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord, the beginning of wisdom, a good understanding. All that they do, His commandments, His praise endureth forever. Now, ano ba? Pag nandito po, na meron na tayo ang pinuproduce ng fear of the Lord. Number 1 is, ano yan? Okay. Number 2, submission. Number 3, wisdom. Number 4 po, Proverbs 16:6. By mercy and truth, iniquity is purged. And by the fear of the Lord, men depart from evil. Saan ba ang pinutulis ko po ng fear of the Lord? Direction. Direksyon, mga kapatid. Kaya pag ikay may takot sa Diyos, ang direksyon lamang na pupuntahan mo, papalayo sa kasamaan. Hindi po papalapit. Hindi po papalapit. Bakit po, mga kapatid? Unang-una, galing na tayo sa kasamaan. Amen? Bago tayo maligtas, namuhay tayo sa kasalanan. Naalala ko sa Brother Willie nung araw, unang matid sa highway. Sabi niya, Pastor, hindi ko po akalain na dito po, sa building na ito, mapapalik ako para sampahin ng Panginoon. Dahil dati beer house yun, di ba? Dati doon daw siya nagpupunta. Dahil beer house yun. And na-say, pumupunta pa rin siya doon. Dahil church na po yun. Sabi sabihin, galing na po tayo mga kapatid sa kasamaan. Ba't pa tayo babalik? Tama niyo po? Kaya isang malaking kamangmangan na matapos ka po kalagan yung iyong tanikala sa pagkakasala at pamumuhay ng malayo sa Diyos, na nakalagan ka na nga dahil kayo naligtas, nalapit ka na sa Diyos, tapos bigla ang gagawin mo, na wala ang takot mo sa Diyos, babalik ka uli sa kasalanan, hindi ba malaking kamangmangan yun? Amen? Napakahirap na. Ano ba ang binigay sa iyo ng kasalanan nung ikay namumuhay pa doon? Hindi ba gulo ng isip? Gulo ng pamilya? Maraming gulo ang mangyayari. Nung ikay naligtas, mga kapatid, lahat ng ngayon ay nainsan, lahat ng gulo na yan. At ano ka po ngayon? Namuhay ng masaya? Namuhay, mga kapatid, na ikay nakakapaglingkod sa ating Panginoon? Ang ibabalikan mo yung buhay. Kaya dapat, ang ating direksyon lamang lagi, hindi mo papalapit, hindi po tayo parang nakayuko, ang dala sa likod natin yung kasalanan po. Ang dapat direksyon natin, lagi papalayo sa kasalanan. Yan po ang nagiging produkto ng tinatawagan natin pagkatakot sa ating buhay. Nandito na namin chapter 8, verse number 6. Now, ito po yung ating mga script. Ganyan, therefore. Alam naman natin yung salitang therefore, mga concluding na salita yan. Di ba? Kaya sinasabi po niyan, therefore, doon sa verse number 6, may sinabi mo na, doon sa verses number 1 and 5. Kaya therefore, sabi niyan, thou shalt keep the commandments of the Lord to walk in His way and to fear Him. Amen? Okay. Isa pa po, Deuteronomy 13, verse number 4. Okay, sabi, you shall walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandments and obey His voice, and ye shall serve Him and cleave unto Him. Hindi ba? You are, sa direction mo, departing from evil,
and you shall walk after the Lord your God. Fear Him, keep His commandments, obey His voice, and ye shall serve Him and cleave unto Him. Amen? Ibig sabihin, kay Kristiyano, yun lang dapat ang nagagawa natin ay you serve Him, cleave Him, cleave unto Him. Obey His voice. Sabihin, kung Bible na ito, ating pong talagang obserba ang mga utos ng Diyos sa ating buhay. Amen? Isang talata pa. Matthew 10:28. Matthew 10:28. Yeah. And fear not them which kill the body, but that are able to kill the soul. But rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Amen? Sabi, huwag ka matakot sa tao. Kaya lang patayin yung iyong katawan lupa. So, anong sinasabi dito? Dapat ang takot natin sa Diyos hindi na mawala. Diba? Okay, isa pa. Luke 12:5. Luke chapter 12, verse number 5. Okay, but I will forewarn you whom you shall fear. Nabi, Bible natin. Sino ba ang ating dapat katakutan? Sabi niya, fear Him, which after He had killed, sabi niya, had power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear Him. Kano po, ay mga talata pinaiwating sa atin ito. Dapat po, mga kapatid, hindi po makita sa atin ito kung there is no fear of God before their eyes. We are commanded to fear Him. We are commanded to be holy, mga kapatid. We are commanded na maging submission. We are commanded na dito po sa sinasabi nga na magkaroon tayo na wisdom at direction. At sabi nga, that is the whole duty of man. Amen? Sarado po ang ating Bible. Now we know our duty. Ang tanong, will you perform your duty o ikaw ay mag-aamoy? Tayo po natin kami. Tayo po natin. Mapagpala ng Diyos sa lahat po. Sa amin pong napag-aralan sa salita. Salamat, Panginoon, nakita po at natanggap namin ang sagot. Bakit po ang aming paligid, ang aming bansa o ang mundo ay nagiging masyado po bayudente? Bakit po ang kasalanan ay namamayag pa? Nasagot po ito, Panginoon, sapagkat sila po ay wala ng utang sa Diyos. Kaya, Panginoon, nanalangin po pagkakataon naway yung aming tapos sa iyo ay po mawala. Sapagkat nakita po namin na meron po mga maaaring mangyari po sa amin na hindi po maganda kapag ang amin po pagmamahal at takot sa iyo ay
mawawala. Kaya Panginoon, nananalangin po ako ngayon. Nananalangin po kami, sama-sama sa iyo. Patuloy mo po, Panginoon, siya sa atin ang aming mga puso. Patuloy mo po siya sa atin ang aming mga damdamin, ang aming mga isipan. Sa aming buhay, bilang mga anak mo po. Baka meron po sa aming mga area ng aming buhay na tuwing ginagawa namin ito ay patunay lamang na ang takot namin sa iyo ay wala. Kaya Panginoon, sabi mo po, hatid mo po sa altar kung paano mo po, Panginoon, ihatid ang mensahe po sa bawat isa sa amin. At kung paano naman po kami, Panginoon, tutugon sa mensahe nito. Kaya Panginoon, nanalangin po ako. Nga po ay aking iniinig sa pangalan ni Jesus. Nakapikit, Panginoon. Meron ba mensahe, Panginoon, sa iyo? Halika din sa akin. Just come to the altar. There is no fear of God before their eyes. There is no fear of God before their eyes. Yun po sinabi na ating text. Meron bang mensahe Panginoon sa iyo? Sabi po ni David sa kanya po mga awit, search me, O God, know my heart, know my thoughts. If there any wicked way in me, halika rin. You want God to search your heart? You come. So, Lord, saliksikin mo po ang aking puso. Amen. Amin po kapagpalang Diyos. Kami nga po ay patuloy na lumanapit sa inyo. Saliksikin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming po mga isip, ang aming po pagkatao. Masagot namin, Panginoon, ang tanong, kami ba ay may takot pa rin po sa inyo? Kaya, Panginoon, tuloy ka mong mag-usap. Dahil meron kami mga pagkakataon sa aming buhay. Ang aming ginagawa ay yung aming gusto at hindi yung inyo pong gusto para sa amin. Kaya Lord, tuloy mo po kami mag-usap. Amun. Naway ang pagkabanalan ng Panginoon sa biyaya mo ay aming pong sunod. Ang direksyon namin lagi ay papalayo sa kasalanan. At kailanman dapat hindi na kami nakikitang papalik sa mga kasalanan. Kaya Panginoon, pinupuri ka po namin sa mga paalala ng inyong pong salita. Sa mga pagsaway o review ng inyong pong salita sa amin. Sa mga paano, Panginoon, na alam namin kaya mo po kami pinapalo dahil nagkakamali kami bilang mga anak mo po. Kaya Panginoon, salamat po lahat-lahat. Tuloy mo po, Panginoon,
ibigay ang pagpapala, mga pangangailangan ng inyong mga anak. Tumapo ay aming iniling sa pangalan ni Jesus.